Magsitayo ang lahat para sa panalangin. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Panginoon naming Diyos, patubayan mo po kami sa araw na ito. Patuloy mo po kaming gabayan upang lahat namin tungkulin ay aming magampanan. Tulungan mo po kami sa mga pasyon namin ginagawa. Pagpalain ang aming mga guro na sa amin ay matyagang nagtuturo. Pagpalain mo rin ang mga magulang namin sa patuloy na pagsuporta sa amin. Ang lahat ng ito sa iyo ay aming sinasamo sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. The Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Magandang umaga mga bata. Gusto kong kunin niyo ang mga basurang nakikita niyo bago mo po ang lahat. Pakitignan ang inyong mga katabi kung may lumiban sa klase. Magaling walang lumiban sa klase. Kaya naman bigyan ninyo ng angel clap ang inyong mga sarili. Okay, bago magsimula ang ating talakayan ngayong araw, nais kong tandaan ninyo na pumasok sa takdang oras, isuot ang tamang uniforme, igalang mga guro at namumuno sa paaralan, makinig sa guro habang nagsasalita, makilahok sa oras ng talakayan, maghintay ng tawag sa pagsagot sa klase, magsalita ng may katamtamang lakas ng boses, manatiling malinis ang silid, ingatan ang mga gamit, at higit sa lahat, tumahimik habang may kausap ang guro. Pakilabas ng inyong mga takdang aralin dahil ito ay ating susuriin. Magpalitan ng papel sa inyong mga katabi. Nakapagpalitan na ba ng papel ang lahat? Mabuti. Panuto. Isulat sa isang kalahating papel na pahalang or one-half crosswise ang sagot sa mga sumusunod na tanong. Okay. Question number 1. Anong bansa ang sumakop sa Pilipinas ng mahabang panahon? Yes, Ryle? Tama. Espanya ang bansang sumakop sa Pilipinas ng mahabang panahon. Ilang taong tumagal ang pananakop? Yes, Venice? Magaling, tumagal ng 333 taon tayo sinakop ng mga Espanyol. Kalawang katanungan, ano-ano ang mga impluwensya ng mga Espanyol sa kultura ng mga Pilipino? Yes, Cesar? Tama, ano pa? Yes, Kayla? Okay, magaling Kayla. Tama lahat ng inyong mga sagot. Bigyan ninyo ng barangay clap ang inyong mga sarili. Ang mga impluwensya ng mga Espanyol sa kultura nating mga Pilipino ay kasuotan, pagkain, agrikultura, relihiyon, pamahalaan at pamayanan, musika, sayaw, sining at panitikan. Pakipasa ang inyong mga papel sa harapan dahil magkakaroon tayo ng pagtatala ng puntos mamaya. Kahapon na pinag-aralan natin tungkol sa pagtatanggol ng mga Pilipino laban sa kolonyang Espanyol, na kung saan ay pinag-aralan natin ang mga pagtatanggol na ginawa ng mga Pilipino laban sa mga Espanyol. Upang sukatin mo totoong may nalalaman nga sa diskusyon kahapon, magbigay ng isang pangyayari at ipaliwanag kung ano ang ginawa ng mga Pilipino laban sa mga Espanyol. Yes, Brian? Magaling! Ano naman ang tawag sa serye ng digmaan sa pagitan ng Espanyol at Muslim noong panahon ng pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas? Yes, May? Magaling mga bata! Natutuwa ako dahil natatandaan niyo pa ang pinag-aralan natin kahapon. Mga bata, pamilyar ba kayo sa larong Pinoy Henyo? Mabuti at alam niyo ang larong ito dahil ngayong araw ay maglalaro tayo ng Pinoy Henyo. Handa na ba kayo? Ngayon ay hahatiin ko ang klase sa 4 na grupo. Ito ang Group 1, 2, 3 at 4. Pumili kayo ng 2 representante para maglaro ng Pinoy Henyo at bibigyan niyo kayo ng 2 minuto upang maghanda.
Tapos na ang 2 minuto, ngayon ay bubunot ang mga representante upang malaman ang pagkakasunod-sunod ng bawat grupo. Nakabunot na ang lahat at mauuna ang Group 3, sunod naman ang Group 1, pagkatapos ay Group 4 at huli ang Group 2. Mga bata, maaari niyo bang basahin ang ating layunin ngayong araw? Maraming salamat mga bata. Ngayong araw na ito ay tatalakayin natin ang mga impluwensya ng kulturang Espanyol sa ating kultura at ang kalagahan nito sa ating kultura. Okay, mayroon tayong gawain ngayon. Ito ay ang Who's the Spy. Mga bata, pamilyar ba kayo sa larong Who's the Spy? Mabuti kung gayon. Ngayon ay maglalaro tayo ng Who's the Spy. Handa na ba lahat? Hahatiin ko ang pangkat sa 5 grupo. Ito ang Group 1, Group 2, Group 3, at Group 5. Gumawa ng isang bilog, pumili ng isa sa hawak kong papel at bigyan nyo ito ng description. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto upang makaganda at gumawa ng inyong description. Ang inyong 5 minuto ay mag-uumpisa na. Magaling mga bata, ang galing ninyo. Nag-enjoy ba kayo sa larong ito? Bigyan ninyo ng 5 palakpak ang inyong mga sarili. At ayusin ang inyong mga upuan, ibalik ito sa dating ayos. Okay, mayroon akong katanungan mga bata mula sa ating aktibidad kanina. Ano ang inyong masasabi sa inyong ginawang aktibidad? Yes, Marian? Napakagaling! Nakikita ko na talagang nag-enjoy ka sa aktibidad at natutunan mo ito ng maigi. Ang pagiging masaya habang nag-aaral ay mahalaga. Pangalawang katanungan, paano nakatulong ang aktibidad sa inyong pag-unawa sa impluwensya ng mga Espanyol sa kulturang Pilipino? Yes, Giselle? Tama, ang pag-uusap habang naglalaro ay isang mahusay na paraan upang maintindihan ang mga bagay. Ang obserbasyon mo ay napakatalino. Pangatlong katanungan, ano ang mga natutunan mo tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas na hindi mo alam bago ang laro? Yes, Nori? Wow, napaka-informative ng sagot mo. Ang pagkilala sa mga salitang Espanyol at mga estrukturang kanilang itinayo ay mahalaga para sa ating kasaysayan. Ang iyong pagkakaroon ng bagong kaalaman ay kahanga-hanga. Okay, ano ang iyong naramdaman habang ginaganap ang laro? Paano ito nakaapekto sa iyong pananaw sa kasaysayan? Yes, Venus? Ang iyong pagkakaroon ng excitement at kaba ay nagpapakita na talagang nakibahagi ka sa laro. Ang iyong pagmamasid at pag-unawa ay talagang nakakabilib. Okay, ikalimang katanungan. Kung ikaw ay naging spy, paano mo naramdaman ang pagiging kakaiba o pagiging tago? Ano ang naging strategiya mo? Yes, Mayan? Napakagaling ng iyong strategiya. Ang iyong pagiging mapanalikha at maingat sa pakikinig sa iba ay isang mahusay na taktika, magaling kang mag-isip. Okay, ika-6 na katanungan. Sa iyong palagay, alin sa mga aspeto ng kulturang Pilipino ang pinaka-naapektuhan ng mga Espanyol at bakit? Yes, Rolet?
Ang iyong pag-unawa sa kalagayan ng reliyon ay tama. Napakalinaw ng iyong paglalapat ng impormasyon at napakahusay ng iyong pagkilala sa malaking epekto ng mga Espanyol sa ating reliyon. Okay, sa uling katanungan, paano mo naintindihan ang epekto ng kolonisasyon sa kultura at lipunan sa pamamagitan ng laro? Yes, Jane? Tumpak ang iyong sagot ay nagpapakita ng malalim na pag-unawa sa kung paano naapektuhan ng kolonisasyon ang iba't ibang aspekto ng ating kultura at lipunan. Napakahusay ng iyong obserbasyon. Wow! Napakahusay at tatalino ng aking mga estudyante. Bigyan niyo ng Junisha Clap ang iyong mga sarili. Mga bata, may ipapanood akong video sa inyo at nais kong makinig kayo na mabuti at kumuha ng kwaderno at ballpen at isulat ang mga mahalagang impormasyon na inyong narinig. Okay, ano ang namang impluwensya ng Espanyol sa kultura nating mga Pilipino? Sa inyong narinig at nakita? Yes, Kim? Magaling! Halatang nakikinig, mabuti at may mga natutunan kayo sa inyong napanood. Ngayon ay ating pag-aaralan ng iba't ibang impluwensya ng mga Espanyol sa kultura nating mga Pilipino na nagpabago sa ating lipunan sa ilalim ng panahong kolonyal. Base sa inyong napanood, ilang taon tayo sinakop ng mga Espanyol? Yes, Claire? Tama! Sa mahabang panahon na tayo sinakop ng mga Espanyol, di natin may pagkakailan na maraming mga pagbabago ang nangyari sa lipunan na nalingid sa ating kaalaman ay naging bahagi na rin ng ating kulturang mga Pilipino. Pagbabago sa lipunan sa ilalim ng panahong kolonyal. Malaki ang pagbabago sa buhay ng mga Pilipino dulot ng impluwensya ng mga Espanyol. Ang mga pagbabagong ito ay masasalamin sa iba't ibang aspekto ng ating kultura. Okay, buuin ang jumble letters. Tama, kasuotan. Ano-ano kaya ang mga impluwensya ng Espanyol sa ating kasuotan? Magbigay nga kayo ng mga sa tingin ninyo ay impluwensya ng Espanyol? Magaling! Tama lahat ng inyong binanggit. Pagsuot ng sombrero, salawal, pantalon at sapatos ng mga Pilipinong lalaki, ang mga babae naman ay natutong magsuot ng terno, palda, kamesang luwag ang manggas. Ito ay kadalasan natin ginagamit na kasuotan kapag tayo ay aalis, katulad ng sapatos. Okay, ano ang salita? Tama, pakibasa. Pagluluto at pagkain ng mga putahe gaya ng menudo, pochero, adobo, estofado, embutido, asado, relleno, apritada, at iba pa. Sino ba ang nakatikim nito? Masarap ba? At saan niyo ito natikman? Mabuti kung gayon, alam mo halos lahat sa atin ay nakatikim na nito at talaga namang masarap, lalo na ang adobo. Ito ang pamansang ulam natin at lahat ito ay makikita o matitikman natin sa bahay, birthday, fiesta, or sa mga restaurant. Ito rin pala impluwensya sa atin ng mga Espanyol. Anong salita ito? Tama! Ito ay arkitektura, pagbabago sa estilo ng mga gusali at mga tahanan, paggamit ng mga bato, mga ladrelo at matitigas na kahoy tulad ng mulawin at nara. Ano kaya ang salitang ito?
Tama, relihiyon. Okay, maaari niyo bang basahin, class? Ang pananampalataya natin sa Diyos ay nakuha natin sa mga Espanyol. Ang pagsisimba, pagpapakasal, binyag, at marami pang iba ay impluwensya ng Espanyol sa atin. Ano kaya ang salitang ito? Tama, edukasyon. Maaari niyo bang basahin? Ang inyong ginagawa ngayon ay isang halimbawa ng pag-aaral. Bakit nga ba tayo nag-aaral, mga bata? At mahalaga ba ito sa atin? Tumpak, ang inyong sagot ay talagang nakakabilib. Ang pag-aaral ay napakahalaga upang umunlad tayo sa buhay. Sabi nga ng ating mga magulang, ang edukasyon ay kayamanang hindi makukuha ng iba sa atin. Okay, class, ano kaya ang salitang ito? Tama, ito ay pamalaan at pamayanan. Sino ang gustong bumasa? Yes, Eunice? Ano ang salita? Tama, musika, sayaw at sining. Sinong gusto bumasa? Yes, Claire? Sa musika, sayaw at sining, napapalawak ng mga Pilipino ang kanilang kaalaman at kasanayan sa pagpapahayag at pagpapakita ng kanilang kultura at identidad sa pamamagitan ng pag-aaral at pagpapahalaga ng mga tradisyonal na mga sayaw sa Espanyol tulad ng pandago, polko at karinyosa, natutunan ng mga Pilipino ang kanilang mga pinagmulan at nagiging bahagi rin sila ng mas malawak na kultura. Sa larangan ng sining, pinapakita ng mga Pilipinong pintor tulad ni na Juan Luna at Felix Resurrection Hidalgo ang kanilang kausayan sa pagpinta na nagbigay buhay sa mga kwenta at ekspresyon ng kanilang mga obra. Ano kaya ang salitang ito? Tama, panitikan. Maria, pakibasa po ng unang pangungusap at hangi sa ikalawang pangungusap po. Maraming salamat. Sa panitikan, ang hilig ng mga Pilipino sa mga awit, korido at passion ay nagpapakita ng kanilang pagmamahal sa pag-awit at pagsasalin ng mga kwento at tradisyon. Ang pagpapakilala rin sa mga dula mula sa kanlurang tulad ng Sasuelo, Moro-Moro at Sinakula ay nagpapalawak sa kanilang kaalaman at pag-unawa sa iba't ibang anyo ng panitikan at teatro na nagpapakita ng kanilang kahandaan na tanggapin ang mga impluwensya mula sa iba't ibang kultura. Naintindihan niyo ba ang ating leksyon ngayon, mga bata? Okay, magaling. Ang klase ay hahatiin ko sa 5 pangkat para sa ating aktibidad. Ang ating aktibidad ngayong araw ay talento mo, ipakita mo. Bawat grupo ay may nakaatas na aktibidad at sa bawat aktibidad, kinakailang ipakita ang impluwensya ng Espanyol sa ating kulturang Pilipino. Bibigyan nyo kayo ng 10 minuto para maghanda. Okay? Group 1, kayo ay gagawin ninyo ang pagsasadula, puntos, 100, kategorya, konspekto at nilalaman 25, pagganap 25, costume at props 20, kreatibidad 20, pangkalatang epekto 10. Okay, group 2 naman, poster 100 na puntos. Kategorya, nilalaman 25, kalikasan ng disenyo 25, kalinisan at kaayusan 20, technical na aspekto 20, pangkalatang epekto 100. Group 3, slogan, puntos 100, kategorya, kalinawan ng mensahe 25, kaisahan ng ideya 25, kreatibidad 20, pagkaangkol 20, pangkalatang epekto 10. Group 4 naman ay sayaw. 100 na puntos. Kategorya, pagganap 25, choreografiya 25, costume at props 20, pagpapatupad ng tema 20, pangkalatang epekto 10. Group 5 naman, ito ay kanta. Puntos 100, kategorya, liriko 25, melodiya at harmony 20,
25, pagganap 25, instrumentasyon 15, pangkalat ng epekto 100. Okay, class? Naintindihan ba ninyo ang pamantayan mga bata? May mga katanungan ba? Kung wala na, maaari na kayo magsimula sa pagpaplano at ang inyong 10 minuto ay magsisimula na. Tapos na ba ang lahat? Ang inyong 10 minuto ay tapos na at magsisimula na ang pagpapakita ng inyong mga talento. Wow! Ang galing naman ninyo mga bata. Napakahusay ng inyong pagpapakita ng inyong mga talento. Proud ako sa inyo sapagkat sa konting oras na binigay sa inyo, nakagawa kayo ng napakahusay na output. Bigyan ninyo ng magaling clap ang inyong mga sarili. Okay. Sino ba sa inyo ang nakakakilala sa BINI at sa SB19 na grupo dito sa Pilipinas? Wow! Kung ganun, alam niyo rin ba ang patungkol sa Korean group or yung tinatawag nating Korean group or K-pop? Aba, mahusay! Para sa inyong kaalaman, kaya nabuo ang BINI at SB19 na tinatawag nating K-pop ay dahil sa impluwensya ng K-pop group na mula sa Korea. Ginamit sa edukasyon, reliyon, pamahiin, edukasyon at iba pa na meron tayo ngayon. Lahat ng mga ito ay nagmula sa impluwensya ng mga Espanyol. Kung hindi dahil sa kanila, ay maaaring hindi tayo nananalig sa Diyos. Nagpapahalaga sa pamilya, nagiging magalang, nakikiisa sa komunidad, nagdiriwang ng mga kapistahan, nagiging maawain at mapagbigay. Kaya, naiintindihan niyo na ba mga bata ang kahalagan nito sa atin? Ano ang mga ina-impluwensya ng mga Espanyol na hanggang ngayon ay nakikita o ginagamit natin? Napahanga ninyo ako sa galing ng inyong mga sagot, mga bata. Nagagalak ako at may natutunan kayo sa ating mga talakayan ngayon. Ngayon, maibibigay ako sagutang papel at sagutan ninyo ito ngayon. Bibigyan ko kayo ng 10 minuto para sagutin ang mga katanungan. Handa na ba kayo? Okay, magaling. Tapos na ba ang lahat? Ang inyong 10 minuto ay tapos na. Mabuti kung gayon, ngayon suriin natin ang inyong mga naging sagot. Magaling mga bata ang husay ninyo. Nakikita ko may natutunan kayo sa ating aralin base sa inyong mga naging score. Ang galing naman. Bigyan ninyo ng malakas na palakpakan ng inyong mga sarili at pakipasan ng inyong mga sagutang papel sa harapan ng tahimik. Ngayon mga bata, kunin ninyo ang inyong mga kwaderno at kopyahin ang inyong takdang aralin na nasa pisara. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto para kopyahin ito. Saan ito sasagutan? Okay, sa kwaderno. Takdang aralin, mag-interview ng isang nakatatanda o isang leader ng simbahan sa inyong komunidad tungkol sa kanilang mga karanasan at pananaw sa papel ng Kristyanismo sa kanilang buhay. Isulat sa inyong kwaderno. Tapos na ba ang lahat? Nakuha ba at naintindihan ang layunin natin ngayong araw? Mabuti ngayon, nais kong tumayo ang lahat, ligpitin ang inyong mga gamit, tingnan kung may mga basura sa ilalim ng inyong mga upuan at mesa at pulutin ito. Tapos na ang ating klase ngayong araw. Maraming salamat mga bata. Maaari na kayong umuwi, mag-ingat ang lahat, at hanggang sa muli nating pagkikita. Paalam!